May isang masakit na katotohanan na bihirang tanggapin ng karamihan. Walang libre sa mundong ito kapag may nag-abot sa iyo ng tulong, regalo, oportunidad, connection, o kahit simpleng kabaitan sa tamang oras. Tanungin mo ang sarili mo, kabutihan ba talaga iyon? O investment? Dahil sa mundo ng psychology, ang pinakamabisang paraan para kontrolin ang tao ay hindi takot, hindi dahas, hindi pananakot, kundi pabor. At kapag naintindihan mo ang larong ito, maiintindihan mo kung bakit maraming tao ang habang buhay na nagsisilbi sa utang na hindi naman nila sadyang inutang. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Pagpasok ng konsepto, may isang prinsipyo sa human psychology na hindi bago. Sa katunayan, libu-libong taon na itong umiiral bago pa magkaroon ng social media, bago pa magkaroon ng modern politics, bago pa natutunan ng tao ang salitang influence. Ginagamit na ito ng mga hari, mga negosyante, mga leader, mga relihiyosong institusyon, at maging ng mga taong gustong makuha ang tiwala mo. At hanggang ngayon, ginagamit pa rin ito. Mas tahimik, mas pino, mas mahirap mapansin. Makikita mo ito sa negosyo kapag binibigyan ka muna ng free trial, libreng sample, discount, o bonus. Bago ka bentahan, makikita mo ito sa politika kapag may libreng serbisyo, ayuda, medical assistance, scholarship, o simpleng paglapit sa masa na may kasamang ngiti at yakap. Makikita mo ito sa relasyon kapag may taong biglang sobrang maalaga, sobrang mapagbigay, sobrang present na parang wala kang hinihingi pero lahat ibinibigay. At mas nakakagulat, makikita mo rin ito sa loob ng pamilya, sa mga salitang, pinalaki kita, pinag-aral kita, ginawa ko lahat para sa iyo. At pagkatapos nun, may kasunod na hindi na kailangang sabihin. Dahil alam mo na, may kapalit, may inaasahan, may obligasyon. At ang tawag ng psychology dito ay reciprocity principle. Isa ito sa pinaka-powerful na batas ng human behavior. Isang simpleng mekanismo ng isip na nagsasabing, kapag may natanggap ka, gusto ng utak mo na bumawi. Kapag may gumawa ng mabuti para sa'yo, may parte sa loob mo na nagsasabing, kailangan kong suklian ito. Hindi ako pwedeng mawala ng utang na loob. Hindi pwedeng ako lang ang nakinabang. At ang mas nakakagulat, hindi mo kailangang turuan ng tao para maramdaman ito. Hindi ito itinuturo sa classroom. Hindi ito kailangang ipaalala. Automatic itong nangyayari. Parang nakaprogram sa human nature. Dahil bilang tao, takot tayong matawag na ingrato. Takot tayong mapahiya. Takot tayong makita ng iba bilang taong walang utang na loob. Kaya kahit walang kontrata, kahit walang pirmahan, kahit walang verbal na kasunduan, ang simpleng pagtanggap mo pa lang, parang may invisible agreement ka ng pinasok. At dito nagsisimula ang tunay na laro. Dahil para sa taong marunong umintindi ng psychology, alam nilang hindi nila kailangang pilitin ka. Hindi nila kailangang utusan ka. Hindi nila kailangang takutin ka. Kailangan lang nilang magbigay. At pagkatapos nun, ang utak mo na mismo ang kikilos para sa kanila. Ikaw na ang mahihiyang tumanggi. Ikaw na ang mag-a-adjust. Ikaw na ang magpapaliwanag para sa kanila. Ikaw na ang magtatanggol. At minsan, hindi mo na namamalayan ang isang simpleng libre, isang maliit na pabor, isang wala lang to, unti-unting nagiging habang buhay na obligasyon. Dark psychology angle. Ito ang bahagi na hindi itinuturo sa paaralan. Hindi madalas pag-usapan sa ordinaryong usapan. At lalong hindi basta inaamin ng mga taong eksperto sa impluensya. Dahil sa mundo ng dark psychology, ang tunay na kontrol ay bihirang magsimula sa paghingi. Nagsisimula ito sa pagbibigay. At iyan ang dahilan kung bakit ang mga taong pinakamapanganib manipulahin ay hindi iyong mukhang agresibo, hindi iyong malakas ang boses, hindi iyong nananakot, hindi iyong lantaran ng intensyon, kundi iyong mga taong sobrang bait, sobrang generous, sobrang available, sobrang present, na halos mapatanong ka, bakit parang napakabuti niya? Pero ang hindi mo nakikita, habang tinatanggap mo ang mga ibinibigay nila, unti-unti ring binabasa ng isip nila ang mga kahinaan mo, ang pangangailangan mo, ang insecurities mo, yung mga panahong vulnerable ka. At kapag nakita nila kung saan ka kulang, dun sila unang magbibigay. Kulang ka sa suporta, naroon sila. Kulang ka sa validation, ibibigay nila. Kulang ka sa connection, sila ang magbubukas ng pinto.
Kulang ka sa oportunidad, sila ang unang tutulong. At dahil sa pakiramdam mong may taong nakakaintindi sa'yo, bumababa ang psychological defenses mo, unti-unti mong ibinababa ang guard mo, unti-unti kang nagtitiwala, unti-unti kang nagiging emotionally invested. At iyan mismo ang gusto nila. Dahil sa dark psychology, ang pinakamadaling kontrolin ay hindi ang mahina, kundi ang taong nakakaramdam ng utang. Kapag may utang ka, nahihirapan kang magsabi ng hindi, nahihirapan kang magtanong, nahihirapan kang magduda, at higit sa lahat, nahihirapan kang umalis. Dahil may boses sa loob mo na paulit-ulit nagsasabing, ang dami niyang ginawa para sa akin. Nakakahiya naman kung tatanggi ako. Hindi ko pwedeng baliwalain yun. At habang iniisip mong pagiging mabuting tao ang dahilan, ang totoo, psychological conditioning na ang nangyayari. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao, kahit alam ng ginagamit sila, nananatili pa rin. Kahit alam ng may mali, pinipili pa ring manahimik. Kahit ramdam ng may manipulation, pinipili pa ring magbulag-bulagan. Bakit? Dahil ang manipulator na marunong sa psychology, hindi kanila kinokontrol gamit ang takot. Kinokontrol kanila gamit ang konsensya. At mas malakas ang konsensya kaysa takot. Dahil ang taong takot, pwedeng tumakbo. Pero ang taong nakakaramdam ng utang, madalas, siya mismo ang kusang bumabalik. At dito nagiging mas mapanganib ang laro. Dahil hindi na nila kailangang habulin ka. Hindi na nila kailangang pigilan ka. Hindi na nila kailangang bantayan ka. Dahil pagkatapos ng sapat na pabor, sapat na kabaitan, sapat na pag-aalaga, ikaw na mismo ang magpapatuloy sa kontrol na sinimulan nila. At ang pinakamasakit, madalas, kapag na-realize mo na ginagamit ka, masyado ka nang emotionally invested para basta makaalis. At doon mo maiintindihan na minsan, ang pinakamabigat na tanikala ay hindi gawa sa bakal, kundi gawa sa kabaitang may kapalit, philosophical depth. Pero para mas maintindihan kung bakit napakalakas ng impluensya ng utang na loob, kailangan nating sumilip sa isang mas malalim na katotohanan, isang katotohanang matagal ng pinag-aralan, hindi lang ng mga psychologist, kundi ng mga pilosopo, mga strategist, at mga taong nakaunawa sa tunay na kalikasan ng tao. Dahil kung titingnan mo ang kasaysayan, ang tao ay hindi lang nabuhay para mabuhay. Hindi lang para kumain, magtrabaho, magmahal, o bumuo ng pamilya. Sa mas malalim na antas, ang tao ay laging gumagalaw sa isang bagay, kapangyarihan. Kapangyarihang maimpluwensyahan, kapangyarihang makuha ang tiwala, kapangyarihang mabago ang desisyon ng iba, kapangyarihang magkaroon ng kontrol kahit hindi ito halata. At isa sa mga pilosopong matapang na nagsalita tungkol dito ay si Friedrich Nietzsche. Isang taong hindi natakot tanungin ang mga bagay na karamihan ay iniwasang pag-isipan. Sa kanyang mga akda, paulit-ulit niyang ipinakita ang isang masakit na realidad na hindi lahat ng kilos ng tao ay galing sa kabutihan. Hindi lahat ng sakripisyo ay puro pagmamahal. Hindi lahat ng pagtulong ay walang hinihinging kapalit. At hindi lahat ng concern ay tunay na malasakit. Sa likod ng maraming mabubuting salita, madalas may tahimik na paghahangad ng impluensya. Sa likod ng pag-aalaga, madalas may pagnanais na manatili kang dependent. Sa likod ng pagligtas, madalas may kagustuhang ikaw ay manatiling may utang. Ito ang isang bagay na bihirang tanggapin ng tao, na minsan ang kabaitan ay nagiging instrumento ng kapangyarihan at kapag narinig ito ng karamihan, madalas uncomfortable dahil gusto nating maniwala na ang kabutihan ay laging dalisay, na ang pagtulong ay laging walang kapalit, na ang pag-aaruga ay laging galing sa pagmamahal. Pero ang philosophy, hindi laging nagbibigay ng comfort, nagbibigay ito ng katotohanan. At ang katotohanan ay ito, ang tao ay bihirang kumilos ng walang dahilan. Minsan malinaw ang dahilan, minsan nakikita, pero minsan nakatago ito sa likod ng ngiti, sa likod ng kabaitan, sa likod ng mga salitang, nandito lang ako para sa'yo. Wala kang kailangang ibalik. Tulong lang to. At habang pinapaniwala kang wala silang hinihingi, unti-unti ka namang nagiging emotionally attached. Unti-unti kang natutong umasa. Unti-unti mong iniisip, kailangan kong suklian to. At sa sandaling maramdaman mo iyan, nagbabago ang balanse ng kapangyarihan dahil hindi na pantay ang relasyon. Hindi na kayo dalawang malayang tao. May isa nang nagbibigay at may isa nang nakakaramdam ng obligasyon. At sa psychology, ang taong nakakaramdam ng obligasyon, madalas siyang unang sumusunod, unang nagpaparaya, unang nananahimik, unang nagsasakripisyo. Kaya sinabi ng maraming thinkers sa kasaysayan,
Kung gusto mong maintindihan ang tao, huwag mo lang tingnan ang sinasabi niya. Tingnan mo kung ano ang nakukuha niya sa pagiging mabuti. Dahil minsan, ang pinakamalambing na mga salita, ang may pinakamalalim na intensyon. At minsan, ang pinakamapanganib na anyo ng kapangyarihan ay hindi iyong ipinapakita, kundi yung pinaparamdam na may utang ka. Painful truth sa kulturang Pilipino. At dito nagiging mas mabigat ang usapan dahil kung may isang kultura na malalim ang pagkakaugat ng konsepto ng reciprocity, isa na ron ang kulturang Pilipino. Bata pa lang tayo, bago pa tayo matutong kumita, bago pa tayo matutong magdesisyon para sa sarili, may isang linyang paulit-ulit na nating naririnig sa bahay, sa eskwela, sa mga kamag-anak, sa mga nakatatanda, at maging sa lipunan. Huwag mong kalimutan ang utang na loob. Sa unang tingin, wala namang mali. Sa totoo lang, isa ito sa mga pinakamagandang ugali na naipasa sa atin. Ang marunong lumingon sa pinanggalingan, ang marunong magpasalamat, ang marunong kilalanin ang mga taong tumulong sa'yo noong wala ka pa at walang masama ron dahil ang gratitude ay tanda ng pagkatao. Ang pagtanaw ng utang na loob ay tanda ng respeto at ang pag-alala sa kabutihang natanggap mo ay tanda ng puso. Pero narito ang masakit na katotohanan, ang pinakamagandang values. Kapag napunta sa maling kamay, pwedeng maging pinakamabisang sandata ng kontrol at yan ang bihirang pag-usapan. Dahil sa kulturang Pilipino, ang utang na loob ay hindi lang emosyon, hindi lang moral obligation. Sa maraming pagkakataon, nagiging social currency ito, nagiging paraan para makakuha ng impluensya, nagiging paraan para mapatahimik ang isang tao, nagiging paraan para mapigilan kang kumontra. Kahit alam mong may mali, ilang beses ka nang nakarinig ng mga linyang, "Ako ang unang naniwala sa'yo." Nung walang-wala ka, sino ba ang tumulong sa'yo? Nakalimutan mo na ba lahat ng ginawa namin para sa'yo? Ganito mo ba susuklian ang kabutihan? At sa sandaling marinig mo ang mga salitang iyan, may nangyayari sa loob mo. Biglang bumibigat ang dibdib mo. Biglang naguguluhan ang isip mo. Biglang hindi mo na alam kung ipinagtatanggol mo ba ang tama o nilalabanan mo ang konsensya mo. At iyan ang kapangyarihan ng cultural conditioning. Dahil bilang Pilipino, tinuruan tayong matakot sa isang bagay, ang matawag na walang utang na loob. Masakit pakinggan, nakakahiya, nakakasira ng reputasyon, at minsan, mas natatakot pa ang tao matawag na ingrato kaysa manatili sa isang sitwasyong sumisira na sa kanya. Kaya maraming anak, kahit emotionally exhausted na, patuloy pa ring nagpapasan. Hindi dahil gusto pa nila, kundi dahil pakiramdam nila, obligation nila. Maraming empleyado, kahit ilang taon nang underpaid, kahit hindi na masaya, kahit ubos na, hindi makaalis dahil may boses sa isip na nagsasabing, sila ang nagbigay ng unang opportunity sa akin. Maraming kaibigan, kahit paulit-ulit nang ginagamit, kahit paulit-ulit nang nadidisrespect, patuloy pa ring nagpaparaya dahil iniisip nila, ang dami na niyang nagawa para sa akin noon. At mas masakit, maraming relasyon ang hindi matapos, kahit toxic na, kahit puno na ng manipulation, kahit wala ng peace of mind, dahil may isang tanong na paulit-ulit sa isip, paano ko iiwan? Nung pinakamababa ako nandyan siya, at dito pumapasok ang pinakamapanganib na bahagi ng utang na loob. Kapag ginamit ito hindi para ipaalala ang kabutihan, kundi para itali ang kalayaan mo. Kapag ang tulong, ginagamit para kontrolin ang desisyon mo. Kapag ang kabaitan, ginagamit para pigilan kang magsalita. Kapag ang sakripisyo, ginagamit para iparamdam na wala kang karapatang tumanggi. Hindi na iyon pagmamahal, hindi na iyon malasakit. Iyon ay psychological leverage. At ang masakit, maraming Pilipino ang hindi namamalayang nakakulong na pala rito. Dahil ang kulungan na ito, walang kandado, walang rehas, walang tanikala. Pero araw-araw, dala-dala mo, sa isip, sa konsensya, sa puso. Kaya tandaan mo ito. Ang pagtanaw ng utang na loob ay magandang katangian. Pero hindi ito dapat maging dahilan para isuko mo ang katotohanan, dignidad at kalayaan mo dahil ang tunay na tumulong sa'yo. Hindi ka ipaparamdam na pag-aari ka niya. At ang tunay na nagmamahal, hindi gagamitin ang kabutihan niya para kontrolin ang buhay mo. Sa dark psychology, ang pinakamapanganib na manipulasyon ay yung pinaparamdam sa'yo na may utang ka. Dahil sa sandaling naniwala kang may obligasyon ka, hindi na nila kailangang hawakan ang kamay mo. Ikaw na mismo ang magbibigay ng sarili mo. Kaya simula ngayon, matutong magpasalamat,
pero huwag magpaalipin. Matutong tumanggap, pero huwag isuko ang isip. Ang tandaan mo, ang tunay na kabaitan, hindi naniningil. Dahil sa oras na may kapalit ang lahat, hindi na iyon tulong. Strategiya na iyon. At sa mundong ito, ang taong marunong kumilatis, ang taong hindi madaling kontrolin. Kung gusto mong maintindihan ang psychology ng impluensya, manipulasyon at tunay na mental strength, subscribe. Dahil dito, hindi tayo nagpapalinlang,